Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay ang nalalapit na laban ng ating kababayan na si Berhel Vitor kontra sa taga South Korea na si Tyson Kim. 12 rounds of professional boxing. Nakataya po sa kanilang bakbakan ang bakang din WBO Oriental Super Featherweight title. Fight schedule po nito Marso 8 taong kasalukuyan. Doon giganapin ang bakbakan sa Saulog Gymnasium, Tagbilaran City, Bohol. Kung di po ako nagkakamali, itong si Berhel Vitor doon nakabase sa Tagbilaran City. Kumbaga, doon sa kanyang baluarte mismo magaganap ang naturang bakbakan mga kaibigan. Dadayuhin siya ng Koreano. Maghahayag po tayo na sarili nating fight prediction and analysis. Isama natin ang comparison dahil doon pa po lamang sa comparison, malaki pa ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo. Sa paghahayag ko naman ng prediction sa bakbakan, wala po akong papanigan. Oo, wala po akong papanigan. Na kung saan, kahit Pilipino itong si Berhel Vitor at ibang lahi si Tyson Kim, pero ang suporta ko ay doon sa ating kababayan. Pero sa prediction ko, ay patas. Wala tayong papanigan po mga kaibigan. Kaya naman, dahil sa magkaroon tayo ng comparison, dapat lamang ating suriin ang konti background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, sa kanilang karanasan sa laban at yung kanilang galawan sa ibabaw ng ring po mga kaibigan. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para naman po sa mga boxing fans na patuloy pong sumuporta at walang sawang sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo. Kaya naman po mga kaibigan, ngayon simulan na natin at unahin natin ang sa panig ni Tyson Kim. Ang boksingerong ito ay may impresibong kartada po na 11 wins with 8 wins coming by way of knockout, may isang talo at may dalawang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Sa ngayon, may edad dito na 27 anyos at ang height, 5 foot and 9 inches. Orthodox ang kanyang stance, ang count ratio 72.73%. Last fight nitong si Tyson Kim, Hulyo 29, 2023 na kalaban nito, si Giuliano Fantoni. Panalo by 6 round technical knockout itong Koreano sa kanyang huling laban po mga kaibigan. Pagdating sa karanasan itong si Tyson Kim, mga kaibigan, bagamat siya po ang nangungunang boksingero sa out of 38 kapiraso na mga boksingerong Koreano na lumalaban sa Super Featherweight Division, pero ang isa sa tumalo sa kanya ay Koreano din na si Yongmin Kim, na kung saan sa aking pag-obserba, yun ang isa sa nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Idagdag ang ating kababayan na si Janre Logatiman at yung isa pang Koreano na si Jong Sun Kang. Ngayon, dadako tayo sa kanang skills nitong si Tyson Kim. Boxer puncher po ito mga kaibigan. Pressure fighter style, defensive style, brawler style, counter punching style. May pagka-agresibo ito. Oo, pagka nakapabor po mga kaibigan. May defensive style which is yun nga, nasabi ko na kanina na kung saan sa kanyang defensive style, ginagamit niya ang ring, footwork, na kung saan pinapanatili din niya ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Pagka nakapabor, naging agresibo ito sa pagpaula ng mga kombinasyon o mga suntok. Taglay ang power, timing at accuracy. Mga kaibigan, isa sa nakikita kong kakulangan naman nitong si Tyson Kim ay ang depensa, lalo na sa close range po. Or yung pagka napasan ito sa lubid, medyo nahihirapan po siyang gumalaw dyan mga kaibigan. Nahihirapan umalis po. Ngayon, dadako tayo sa ating kababayan na si Berhel Vitor. Ito si Berhel Vitor naman po mga kaibigan. Sa ngayon, dito sa Pilipinas, sa 147 ka mga boksingero na lumalaban sa Super Featherweight Division, pangatlo po itong ating kababayan. Nasa ngayon, as a professional boxer, may impresibong kartada po ito na 21 wins with 14 wins coming by way of knockout, may 3 talo. Ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 3 talo, isang beses ito nakatikim po ng knockout.
noong lumalaban pa po lamang sa Super Bantamweight Division itong si Berhel Vitor. Doon siya nakatikim ng knockout. Sa mga kamay naman ng dating world title challenger na si Mark Anthony Hiraldo po, na kung saan pinaglalabanan nila noon ang Philippine Game and Amusement Board Filipino Super Bantamweight title. At pagkatapos nun mga kaibigan, bagamat nakatikim pa rin naman ang talo itong si Berhel Vitor, sa puntusan na lamang po mga kaibigan. Sa ngayon, may edad na 26 anyos itong ating kababayan at ang height 5 foot and 6 inches. Orthodox ang kanyang stance sa count ratio 66.67%. Last fight nito, Agosto 24, 2023, nakalaban niya ang isang Japanese fighter na si Toshiro Sosuke. Talo sa huling laban itong ating kababayan by split decision. So, closed fight po mga kaibigan. Na kung saan, inobserbahan ko ang kanyang naging huling laban. Napakaganda ng laban na kung saan para sa akin mas lamang pa nga si kabayan sa mga patama, pero yun nga, pagka closed fight lamang tapos dayo ka, ay delikado kang madali sa tinatawag nating hometown decision or favoritism po mga kaibigan, na kung saan yun nga natalo ang ating kababayan by split decision. Sa uri naman ng kinalaban ni Berhel Vitor, na kung saan nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan, nangunguna si Mark Anthony Hiraldo, Carlo Demisilio, Campi Payom, na kung saan po mga kaibigan, hindi po yan mga basta-bastang boksingero. At ang mga na-achieve nitong ating kababayan dito sa professional boxing ay ang mga regional title na kagaya ng aking babanggitin: WBC Asian Silver Super Featherweight title, WBO Oriental Super Featherweight title. Makailang ulit na niya itong nahahawakan. Kung sakaling magtagumpay si Berhel Vitor sa kanya laban kay Tyson Kim, mahahawakan niya ulit itong WBO Oriental Super Featherweight title. Skills nitong ating kababayan po mga kaibigan, boxer, puncher din po. Pressure fighter style, counter punching style, brawler style, defensive style. Na kung saan po mga kaibigan, may pagka-agresibo din itong ating kababayan, may pagka-swarmer style din po ito, yung pressure fighter style. Bulyong puncher ito, taglay ang timing, power at accuracy. Ang pinakadipinsa nitong ating kababayan, waving, head movement, footwork in and out po, na kung saan ginagamit din niya ang ring. Ngayon dadako tayo sa ating comparison. Pagdating sa edad, mga kaibigan, parehong nasa prime. 26 anyos ang ating kababayan, 27 anyos naman ang Koreano. Sa height and reach advantage, mas matangkad po ang Koreano ng 3 inches. Sa reach, 3 inches din. Sa power, lamang din po ang Koreano. 72.73% ang kanyang knockout ratio. Ang ating kababayan naman ay mayroong 66.67%. Lamang sa power ang Koreano, pero may laban naman ang ating kababayan. Sa kanilang activity, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Sa eksperyensya, lamang ang ating kababayan na si Berhel Vitor. Ngayon, dadako tayo dito sa kanilang skills. Parehong boxer-puncher, parehong bulyong puncher ang dalawang maglalaban. Lamang sa panig ng ating kababayan na kung saan dihado pagdating sa height and reach advantage, kinakailangan niya ang isang magandang strategy na kung saan makuha niya ang magandang adjustment kung paano niya i-handle ang height and reach adjustment, ang height and reach advantage ng kanyang makakalaban po mga kaibigan. Na kung saan hindi po ito basta-basta. Oo, hindi madaling laban ito para sa ating kababayan dahil napakatangkad po ng Koreano. So ano ba dapat gawin itong ating kababayan sa laban? So hindi natin pinapangunahan ang kanyang team na kung saan yun po ang nag-aanalisa, yun po ang bibigay ng strategy sa ating kababayan kung paano niya i-handle. Pero para sa akin, sa sarili kong opinion mga kaibigan, dapat maging agresibo itong ating kababayan sa pag-abante, pero hindi pabayaan ang depensa dahil delikado baka makounter si kabayan. Dahil pagka makalapit itong ating kababayan, makuha niya ang close range na suntukan, doon ang kalamangan ni kabayan dahil mahihirapan itong Koreano sa close range. O mahihirapan ito. Hindi ito makasuntok ng matindi dahil mahahaba ang kanyang mga galamay po mga kaibigan. So dito kinakailangan ng Koreano na makadistansya para makapagpatama ng magandang patama na yung may power po talaga mga kaibigan. So yun nga, yun ang masasabi ko para sa ating kababayan. Pero dito mga kaibigan, may laban po talaga ang ating kababayan. Ang ikinala lamang ng Koreano, height and disadvantage at power. Pero may laban ang ating kababayan sa power. Sa skills, may laban din po ang ating kababayan, which is pareho silang boxer, puncher. So, at ikabong bakbakan ito.
ngayong Petsa 8 sa buwan ng Marso dyan sa Tagbilaran City. Magandang laban po ito mga kaibigan na kung saan para sa akin, sa aking comparison, 50-50. Bakit nasabi kong 50-50? Gayong matangkad ang kalaban at may mas lamang sa power. Kasi mga kaibigan, ang ating kababayan, di na bago sa kanya ang mapapalaban sa di-kalibreng boksingero katulad ni Tyson Kim. Eksperyensya ang ibig kong sabihin. Lamang ang ating kababayan. May laban sa power, may magandang dipinsa, at may magandang skills, which is boxer puncher, pareho sila. At idagdag pa natin, doon mismo sa kanyang baluarte gaganapin ang laban, na kung saan, sa kababayan natin ang crowd, at maging ang mga hurado. Siyempre, alam na nyo ang ibig kong sabihin mga kaibigan, dayo itong kalaban eh. Kailangan itong magtrabaho ng husto kung mauwi man sa puntusan ang laban. Pero dito sa labanan na ito mga kaibigan, given ang knockoutan. Given. Parehong may mga matataas na knockout ang magkabilang panig. Okay. Dahil sa 50-50 ito sa aking comparison, mauuwi sa Fairless prediction ang aking paghahayag sa bakbakan. Fairless prediction ko dyan mga kaibigan, Vergel Vitor by technical knockout or stoppage doon na sa later rounds. Kung sakaling mawi sa puntusan, gamit ang kanyang pagka-agresibo, ang kanyang pagka-volume puncher, malaki pa rin ang tsansa nitong ating kababayan na si Vergel Vitor. Pero this is boxing, anything can happen. Hindi porkit pinili ko si Vitor na manalo sa laban ay tiyak na ang kanyang pagkapanalo. Hindi po ganun kadali yan dahil sa napakatangkad ng kanyang makakalaban, lamang sa power at syempre may ikapagmalaking skills din po mga kaibigan, na kung saan hindi kagulat-gulat kung sakaling ang Koreano ang mananalo dito sa bakbakan. By knockout din, gamit ang kanyang height and reach advantage, yung kanyang power, yung kanyang pagka-boxer puncher mga kaibigan. Na kung saan pagka napuruhan niya si Vergel Vitor, may kalalagyan din po talaga itong ating kababayan. At kung sakaling mawi sa puntusan, may laban at may laban pa rin ang Koreano. Gamit ang kanyang height and reach advantage, power at pagka-boxer puncher, pwede niyang magapi o maidumina ang buong laban na kung saan matatalo ang ating kababayan sa pamamagitan po ng puntusan din. Gamit ang isa sa pinakamahirap dito, yung height and reach advantage power ng Koreano, no? Na kung saan po mga kaibigan, delikado si kabayan pagka napuruhan dito. Lalo na't volume puncher din po itong Koreano. Hindi po ito madaling laban para sa ating kababayan at maging sa Koreano din po na kung saan napakatangkad nga po nitong si Tyson Kim. Magandang laban ito, nakakatiyak tayo mga kaibigan. Pero kung sakali mawi ito sa puntusan at magkaroon lamang ng dikit sa scorecard, ay syempre, malaki ang tiwala kung may panalo ni kabayan yan. Oo. Pero this is boxing. Anything can happen. Maraming pwedeng mangyari dyan na tiliwas sa ating inaasahan doon sa ating kababayan sa kanyang pagkapanalo sa bakbakan na ito. Dahil hindi po talaga nakakasigurado si kabayan dito. Dahil napakatangkad, sobrang haba ng mga galamay, may power din po at siyempre may skills na kung saan magalaw din po talaga itong Koreano. Kaya abangan natin kung ano ba kaya ang pwedeng magawa ni Vergel Vitor. Dahil kailangan ni Vitor na makabalik or makakambak sa panalo po mga kaibigan, na kung saan hindi po basta-bastang kalaban ang Koreano. Hindi po talaga basta-basta. Hindi kagulat-gulat kung sakaling manalo ang Koreano dito sa laban po mga kaibigan. Sinasabi ko, hindi kagulat-gulat dahil yung height and disadvantage, power at yung skills nito na kung saan posibleng ma-knockout si kabayan at posibleng may domina din ng Koreano ang laban na yan. Kahit pa sabihin nating doon dito sa ating bansa gaganapin ang naturang bakbakan po mga kaibigan. Oo. At siyempre, sa panig ng Koreano, kinakailangan talaga niyang i-knockout ang ating kababayan para makapiho sa panalo. Dahil kung mawi sa puntusan, ay 50-50 siya dyan. Hindi nakakatiyak ang Koreano manalo. Lalo na't volume puncher din itong ating kababayan. Lalo na't itong ating kababayan ay may power din. Kaya abangan natin mga kaibigan dahil matinding bakbakan po ito at full support po tayo sa Philippine boxing. Oo, no hate, just love, just sports.
This is boxing. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ito po ang Sports PH. Maraming salamat po.